Purihin ng Panginoon. Welcome po sa Acts Community Ministries. Welcome po sa ating sambahan, sa ating pagsamba sa Panginoon. At ngayong umaga, this is our special day, of course, for me. Praise the Lord. I am forever grateful sa Panginoon, sa kanyang kabutihan sa aking buhay, na nagkakaedad, pero hindi tumatanda. Bumabata ang puso, purihin ang Panginoon. Kaya, ngayong umaga, dahil ang Diyos ay nagmamahal sa atin, nais niya tayong i-remind muli ng pagpapala ng ating pong karapatan at mana mula sa Kanya, mula kay Kristo. Today, I will share this message about the blessings of birthright and inheritance. Mga kapatid, ang mensahe ito ay napakaganda at i-explore natin ang Biblia tungkol po sa ating pong birthright. Pag sinabing birthright, ito yung karapatan natin bilang mga anak ng Diyos. Bilang anak ng Diyos, meron kang karapatan, meron kang karapatan sa kaharian ng Diyos, meron kang karapatan sa kabutihan at mga pagpapala ng Diyos, at meron kang mana. In other words, you have inheritance. Explore natin yan, yung kahalagahan yan, yung pagpapala ng ating mana mula sa Panginoon. Sapagkat ang bawat isa po sa atin na ipinanganak sa kaharian ng Diyos, sa bawat isa sa atin na nakipag-isa kay Yesu Kristo, meron kang birthright. Meron kang karapatan sa lahat ng pagpapala ng Diyos sa iyong buhay. At kung hindi mo ito na-enjoy, God wants you to be reminded of this, na ito ay yung panghawakan, na ito ay angkinin mo sa iyong buhay. Bakit? Kasi anak ka ng Diyos. Amen? You see, ang ibig sabihin po ng birthright, it is a set of rights and privileges given to someone at birth. Tayo po, nung pinanganak tayo bilang Pilipino, meron tayong mga rights and privileges. Much more, nung ikaw ay pinanganak sa kaharian ng Diyos, pinanganak ka sa Espiritu, ibig sabihin, kinilala mo si Yesu Kristo bilang tagapagligtas at Panginoon ng iyong buhay, meron kang mga karapatan at mga pribileyo. In our spiritual sense, our birthright comes from being born again. So napakaganda na kapag isang tao na born again siya, ibig sabihin na ipanganak siya sa Espiritu, kasi lahat ng tao patay sa kasalanan eh. Ang Diyos ang gumawa ng paraan para tayo maipanganak sa Espiritu. At ang panganak sa Espiritu ay ang pagkilala o pakikipag-isa kay Yesu Kristo, at tinanggap mo si Jesus, tinanggap mo yung kanyang Espiritu at kanyang binuhay ang iyong Espiritu para matuto kang sumamba, kumilala sa Panginoon. So, birthright, it is our spiritual authority, identity. It is our position as children of God. Nakaposition ka bilang anak ng Diyos, meron kang spiritual authority. Kaya napansin nyo kanina, yung mga awitin ng mga kabataan ito na tumatayo, diba? Meron silang spiritual authority. Bakit? Kasi maliwanag sa kanila na anak sila ng Diyos. Simpleng panalangin, makikita mo yung authority. Bakit? Alam niya, na-realize niya na anak siya ng Diyos. Alam niya yung kanyang identity as a daughter of God, as sons of God. So spiritual inheritance, ang ibig sabihin naman ito, it refers to the promises. Kailangan maliwanag ito na maintindihan niyo mga kapatid na ikaw ay merong inheritance. Merong mga pangako ang Diyos sa iyo. May mga pagpapala ang Diyos sa iyo. Amen? Meron siyang rewards sa iyo na binigay niya ngayon at sa eternity. At kailangan natin itong ma-enjoy sa ating pang-araw-araw na buhay. No? Na hindi mo lang siya enjoy for eternity, but it begins now. When you receive Jesus Christ, you receive that eternal life. And you have the life of God inside of you. And so therefore, kinakailangan mo itong i-execute sa iyong buhay. Maliwanag na maintindihan natin ito. Mga kapatid, pag naintindihan po natin itong mga pagpapalang ito, alam mo kung paano ka lalakad sa harapan ng Diyos. At kapag ito ay inangkin mo sa iyong buhay, maintindihan mo na ikaw ay tagapagmana ng Diyos. Pakitapi kang katabi mo, sabi mo, tagapagmana ka ng Diyos. Ayan. Tagapagmana tayo ng Diyos. Tagapagmana ka ng lahat ng pagpapala, ng kabutihan ng Diyos. Tagapagmana ka ng kagalingan. Purihin ang Panginoon. Tagapagmana ka ng kagandahan ng buhay. Kaya yung kinalalagyan po natin ngayon na hindi pa masyadong maayos, hindi pa yun yung buhay mo. There is more. There is more. Amen? There is more. Merong higit pa. Come on, there is more. May higit pa sa Panginoon.
Maraming pagpapala sa Diyos. Maraming mga bagay na hindi pa na-enjoy ng mga anak ng Diyos. And so therefore, this morning, I'm so excited to share this message about birthright and inheritance. So let us proceed to the Word of God. Amen? Handa na po ba kayo? Basahin natin ito sa wikang Tagalog na maintindihan natin. Efeso, Kabanatang 1, Talatang 3. Sabi diyan, purihin ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Hesukristo. Bakit? Pinagkalooban niya tayo ng lahat ng pagpapalang espiritual. Mga kapatid, past tense yan. Pinagkalooban ka. Ibig sabihin, ibinigay na sa'yo. Ibinigay na sa bawat isa sa atin yung mga pagpapalang espiritual na nagmumula sa langit dahil sa ating pakikipag-isa kay Hesukristo. In other words, you have that divine favor. May favor ka ng Diyos. Kasi pinagkalooban ka na niya dahil nakinilala mo si Hesukristo eh. Kaya napakahalaga ng isang tao kaisa ni Kristo. Na kay Kristo. Kasama ni Kristo. Nabubuhay para kay Kristo. And therefore, you have that divine favor. Mga, take note of that, pagpapalang spiritual. All spiritual blessings in the heavenly places in Christ. Kay Kristo. Kaya si Kristo yung ating kinikilala, si Kristo yung ating tinataas. At siya yung pinagmumulan ng ating pagpapala. Pangalawa, makikita natin sa talatang 4, sabi rito, bago palikhain ang sanglibutan, before the foundation of the world, pinili niya tayo upang maging Kanya. Think about this. Before the foundation of the world, bago pa simula ng mundo, kilala ka na ng Diyos. Pinili ka na ng Panginoon. Hindi ba mabuting balita ito? Pinili ka na isang araw ipapanganak ka at sasabihin ng magulang mo, wow, napakagandang bata. Amen. Isang pagpapala sa pamilya na ikaw ay pinanganak sa iyong pamilya. Bakit? Kasi pinili ka ng Diyos. Pinili ka niya upang maging Kanya sa pamagitan ng ating pakikipag-isa kay Hesukristo. At upang tayo maging banal. Take note of this, maging banal. Nung tinawag ka ng Panginoon, pinili ka niya upang ikaw ay maging separated. No? Hiwalay ka sa kasalanan, hiwalay ka sa kasamaan, maging banal at walang kapintasan sa harapan niya dahil sa pag-ibig ng Diyos. It's all about the love of God. And therefore, because of this, we have this spiritual authority. Because of the love of God. At verse 5, pinili niya tayo pang maging anak niya sa pamamagitan ni Hesukristo ayon sa kanyang layunin at kalooban. And therefore, we have the rights to God's promises. Dahil ikaw ay pinili niya na maging mga anak. Tandaan nyo, mga walang anak na pinabayaan. Wala po. At kung meron man tayong nakita, maaring hindi ayon doon sa tamang layunin. But in God's eyes, even in the kingdom of God, walang pinabayaan. Walang pinabayaan. Dahil tayo ay anak ng Diyos. Amen? Naniniwala po ba kayo doon? Kaya kung napapansin mo, parang ang layo ng Diyos sa akin, parang ba't ganito kalagayan namin? No? Isipin mo, pinangahawakan mo ba yung sinasabi niya sa iyo? Na ikaw ay may mga pagpapala na mula sa Kanya, bago pa man itatag ang buong mundo, pinili ka na, at ikaw ay Kanyang hinirang, itinalaga na maging anak ng Diyos. Tingnan natin ang Kolosas, Kabanatang 1, Talatang 12. Sabi diyan, lagi kayo magpasalamat sa Diyos Ama, sapagkat minarapat niyang makabahagi kayo sa mga pangako niya. That is why we are so thankful to God because we are part or partakers tayo, kabahagi tayo ng kanyang mga pangako. Dahil ikaw ay hinirang na nasa liwanag. Think about this. Minarapat niyang makabahagi kayo. Ginusto ng Diyos yun. Hindi tayo ang may gusto, siya mismo. Siya ang pumili sa iyo, siya ang gumusto na gusto niyang maging maayos, magandang kalagayan. Kaya lang minsan, di ba? Minsan tayo umiiwas, lumalaya eh. Kaya salamat, may mga taong humihila sa atin. Dito ka, hindi ka para dyan. Dito ka para sa Panginoon ka. Para ka sa mabuting buhay. Para ka sa pinagpalang buhay. Para ka sa masayang buhay. Amen. Hindi ninais ng Diyos na maging malungkot at miserable ang buhay ng tao. No. Hindi yan. Choices ng tao yon. Kaya tayo dapat piliin natin, dito tayo sa Panginoon. Pakisabi sa katabi mo, sa Panginoon tayo. Amen? Sa Panginoon tayo. Kay Hesukristo tayo. Purihin ang Panginoon. Ang isang bagay, mga kapatid, na ayaw ko, ang mahiwalay sa Diyos. Yun yung pinakaayaw ko.
Bakit? Kasi naranasan ko siya. Nakilala ko siya. Naintindihan ko ang kanyang salita. Sabi ng talatang 13, iniligtas niya tayo sa kapangyarihan ng kadiliman at inilipat sa kaharian ng kanyang minamahal na anak. Therefore, our present condition is under the kingdom of God. We are in the kingdom of God. That's why Jesus said, sabi ni Jesus, unless man be born again, he cannot see the kingdom of God. Maliban yung panganak kasi Espiritu, hindi mo makikita ang paghahari ng Diyos. Or hindi ka makakapasok sa kaharian ng Diyos. Kaya being born again, or sa pamagitan ng pagkakaroon ng pakikipag-isa kay Yesu Cristo, napabilang ka sa kaharian ng Diyos, sa mga pinaghaharian ng Diyos. And therefore, recipients ka, beneficiary ka ng lahat ng mga pagpapala ng Diyos. Amen? It's all about alignment. It's all about faith. It's all about believing. It's all about declaring what God has done in your life. We are in this present position. This is our spiritual location. We are under, or we are inside of the kingdom of God. So, kay Kristo, ang bawat mga Kristiyano, ang bawat mga mananampalataya, ay meron tinatawag na divine rights and inheritance. And therefore, we have access to the riches of God's kingdom. And the Holy Spirit testifies that we are heirs of God. Tingnan natin yon. Romans, kabanatang 8, Roma, talatang 16. Mga kapatid, dinadahan-dahan po natin to para ma-inculcate sa mind mo, sa heart mo. This is us. This is you. This is our present condition, present location under the blessing of God. Under the divine favor of God, we are in the kingdom of the Lord. And it says in verse 16, ang Espiritu ang nagpapatotoo kasama ng ating Espiritu na tayo'y mga anak ng Diyos. The Holy Spirit testifies that you are a child of God. You are a daughter of God, a son of God. We belong to God. Anak tayo ng Diyos. We are children of God because of Jesus Christ. And verse 17 sabi rito, yamang mga anak, tayo'y mga, ano po yun? Tagapagmana. Sabi mo sa katabi mo, tagapagmana tayo. Tagapagmana ka. Heirs. Kasamang tagapagmana ni Kristo. We are heirs of God. Tagapagmana. Kaya kung tayo kasama niya sa pagtitiis, tayo makasama niya sa kanyang kaluwalhatian. Tagapagmana tayo. Amen? Sa ngayon, pinagagawa ng mana ng mga magulang nila. In the natural, but in the spiritual world, you are an heir of God. We are heirs of God. And therefore, we have access to the inheritance of God's kingdom. Our inheritance, mga kapatid, ang ating pong mana, ito po ay divine favor, spiritual authority, anointing, no? Explore natin yan, healing and wholeness and access to God's presence. Tingnan natin yon, the blessings of our birthright and inheritance. Ano yung una? First, we have divine favor. Meron kang divine favor. Those who are in Christ, those who believe in Christ, those who have that personal relationship with Jesus Christ, they have divine favor. We have access to all the promises of God. We have access to the favor of God. Tingnan natin yon, Psalm chapter 5 verse 12. Kaya nga iikot tayo. I will bring you to the Word of God. Magkaroon tayo ng journey ngayon. No? Explore natin ang Word of God for you to be reminded of this favor of the Lord. It says, Psalm 5 verse 12 in the New International Version, it says, surely, Lord, you bless the righteous. Totoo, Panginoon, pinagpapala mo ang matuwid. Kaya nga tayo, before the foundation of the world, tayo tinalaga upang maging kasama ni Kristo, upang mamuhay sa katuwiran. At pinagpapala ng Diyos sa mga taong matuwid. The prayer of a righteous man is powerful and effective. Why? Because he has the blessings of God. And surely the Lord bless the righteous. Pinagpapala ng Panginoon ang matuwid. And then the word says, you surround them with your favor as a shield. Pinaliligiran ng Panginoon ang mga matuwid ng kanyang favor. Pag sinabing favor, ito yung kabutihan ng Diyos. Ito yung kagalakan ng Diyos sa iyo. Ito
yung kasaganaan ng Diyos sa iyong buhay. God surrounded us, you and me, with His divine favor. Do you believe that? Can we give God the praise for that? And so that's why I said that I am forever grateful for God because of His favor. Amen. Because we are in the kingdom of God, we have access. Meron tayong access sa Kanya. Psalm 30 verse 5 in the Amplified Bible, it says, His anger is but for a moment, but His favor is for a lifetime. Pag sinabing lifetime, ano po ibig sabihin na? Walang katapusan. Araw-araw meron kang favor ni Lord. Araw-araw meron siyang miracle sa iyo. Araw-araw meron siyang guidance, meron siyang direction sa iyo, meron siyang angel na nakabantay sa iyo, na iniingatan kanya because His favor for you is a lifetime. Lifetime ang kanyang favor. Walang hanggan. Weeping may endure for a night. Minsan nalulungkot tayo, minsan umiiyak tayo, minsan buka ka lang may dating, minsan naubusan ka ng datong, minsan di ba? Minsan may benta, minsan wala, minsan umiiyak ka. But it is just for a night. But a shout of joy comes in the morning. Amen? May pagpupuri, may pasasalamat kasi may pagpapala pagsikat ng araw. Do you believe that? You see, this is our blessing. We have the blessings of birthright and inheritance. And second, we have spiritual authority. Meron tayong spiritual na kapamahalaan. Sabi ng Luke chapter 10 verse 19, think about this in the Amplified Bible. It says, listen carefully. God said, the Lord Jesus said, I have given you authority that you now possess. Bigyan kanya ng authority, ng kapangyarihan na meron ka. Kaya, whether you admit this or not, the devil is afraid of you. Takot ang demonyo sa'yo. Hindi kanya pwedeng galawin. Bakit? Untouchable ka. Talaan siya sa Diyos. Walang sino mang pwedeng gumalaw sa'yo. Walang sino mang pwedeng manakit sa'yo. Kasi you are untouchable. I experienced that sa buong buhay ko. Walang nanakit sa akin. Walang nakapinsala sa akin. Bakit? Because of this authority. We have spiritual authority in Jesus Christ. Amen? Can we give Him that praise? We possess that. Nasa atin yan. Na tayo to tread on serpents and scorpions. Pag sinabing serpents and scorpions, ito yung masasamang espiritu ito. We have the ability to exercise authority over all the power of the enemy, over Satan. And nothing will in any way harm you. Ganda niya sa Tagalog, tingnan natin. Sabi rito, binigyan ko kayo ng kapangyarihang daigin ang masasamang espiritu. At ang lahat ng kapangyarihan ng kaaway nating si Satanas. At walang anumang makakapinsala sa'yo. You have that power, you have that authority. Hindi ka madadaig. Kaya huwag kang magpapadaig. Sabi ng Panginoon sa Revelation, ang sino man magtagumpay ay uupong kasama ko sa aking trono, gaya ko naman nakaupo sa trono ng aking Ama. So lahat ng mga anak ng Diyos ay upong kasama ni Jesus sa kanyang trono. This is our inheritance. Mana natin to. Kaya kahit anong mangyari, kapatid, huwag kang lumayo sa Diyos. Talo ang buhay pag malayo sa Diyos. Failure ang buhay pag malayo sa Diyos, pero matagumpay at pinagpala ang buhay dahil kasama mo ang Diyos. Sapagkat kapag kasama mo ang Diyos, sino ang magiging kaaway mo? Amen? If God is for us, who can be against us? We are more than conquerors through Jesus Christ who loved us. Kaya ang kalungkutan, ang worries, ang pagkabalisa, pag-aalala, huwag mong bibigyan ng puwang sa iyong buhay kasi papapangitin niya ang iyong mukha. Ang ganda mo. Pagkatingin yung katabi mo, ang ganda, ang gwapo, di ba? Kaya, manatili tayo sa Panginoon. Purihin ang Diyos. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Pangatlo, ini-explore ko lang po ito sa inyo. At mamaya, tutulungan tayo ng Panginoon kung paano tayo patuloy na magtatagumpay o patuloy na maranasan yung fullness ng birthright at inheritance. Number 3, we have the anointing of the Holy Spirit. Pag sinabing anointing, it is the power of the Holy Spirit.
You have the power of the Holy Spirit. That is why the devil is afraid of you. Why? Because you are anointed. We are anointed. The Bible says in 2 Corinthians 1, verse 21, it says, now. Hindi yan bukas. Hindi yan nakalipas. It says, now. Ibig sabihin, ngayon. Siya na nagtatag sa iyo kay Kristo at nagpahid sa iyo ay ang Diyos. He who establishes us with you in Christ and has anointed us is God. He established us. He anointed us. Kaya ang pinahiran, ang anointed, nagtatagumpay. Amen? Dumadaig sa mga pagsubok, dumadaig sa mga laban ng buhay, nagtatagumpay sa kahirapan, nagtatagumpay sa sakit at karamdaman, nagtatagumpay sa lahat ng pagsubok at laban ng buhay. Bakit? Kasi ang Diyos ang nagtatag sa'yo. Ang Diyos ang nag-anoint sa'yo. At ang ating foundation, kaya tayo strong, ay si Jesus Christ. He is the cornerstone of our faith. Can we give Him that praise? Praise the Lord. And verse 22, it says, He also sealed us and given us the Spirit in our hearts as a guarantee. May selyo tayo, kapatid. May selyo ka. Pag sinabing may selyo ka, ibig sabihin, guarantee yan na ikaw ay proven, guarantee yan na ikaw ay makakasama niya for eternity. And that is the Holy Spirit na nagbibigay sa atin ng conviction kapag ka meron tayo nasasabing hindi tama, naisip na hindi tama, nagagawa na hindi tama. The Holy Spirit brings conviction, instructing us for righteousness, for judgment. Yun ang ginagawa ng Holy Spirit. Why? Because we are anointed. Purihin ang Panginoon. And 1 John chapter 2, verse 20, sabi niyan, but you have an anointing from the Holy One. We have the anointing. And therefore, we know all things about the birthright and inheritance. About the Bible. Our teacher is the Holy Spirit. From the beginning of time, He is my teacher. Hindi ako matalino. Pero siya nagpupuno sa akin. Ang kanyang salita, ang tinuturo niya, and the Holy Spirit as our anointing, He is our teacher for us to know, for us to understand all things. Kaya minsan, di ba, pag minsan nagbabasa ka ng, alam nyo, dumating na ba sa buhay nyo na nagbabasa kayo ng Bible na hindi mo maintindihan? Ask the Holy Spirit. He is your teacher. He is our anointing, and He will teach you. Wala akong nabasa sa Bible na hindi ko naintindihan. At first, hindi ko maintindihan. Nagtatanong sa Kanya, Lord, help me to understand. Help me, Lord, na maintindihan ko to. And then, the Holy Spirit reminds me. Pinapaalala niya sa akin. At kahit na may nawawalang gamit sa inyo, talk to the Holy Spirit. Nangyari yan, may nawawalang gamit sa amin. Sabi ko, Lord, hanap na kami ng hanap. Lord, pwede po bang ipaalala mo sa akin kung saan na ilagay yung gamit na yon? And then suddenly, all of a sudden, merong ni-remind ka, nakita na agad. Di ba, kapag effort natin, galaw natin, minsan nag-fail tayo eh, napapagod tayo. Para gusto mong effortless ang buhay, ask the Holy Spirit because He is your teacher. He is our anointing. He anointed us. And the Bible says in Isaiah 10:27, He breaks the yoke of bondage. Kapag may bondage sa'yo, kapag mayroong mga problema sa'yo, binibreak yan ng anointing ng Holy Spirit. Binibreak yan ng kapangyarihan ng Holy Spirit. And so we must believe that you are anointed. Amen? Pangapat, we have healing and wholeness. Meron tayong kagalingan. Yes, of course, we believe in a doctor. There are times nagkakaroon tayo ng sakit at karamdaman, nangyayari yun because we're still in this human body. Minsan sa kapabayaan natin, but we have this promise of healing. Inheritance natin to, birthright natin to, itong healing and wholeness. Sabi ng Isaiah 53 verse 5, siya'y nasugatan dahil sa ating mga pagsuway, siya'y pinugbog dahil sa ating mga kasamaan. Ipinataw sa kanyang parusa para sa ating kapayapaan.
At sa pamagitan ng kanyang mga latay ay gumaling tayo. Take note, gumaling ka. Sa pamagitan ng mga latay ng Panginoong Jesus, dahil siya'y nabugbog na sugatan dahil sa ating mga kasalanan. At sinabi ng Mateo, Kabanatang 8, talatang 17, for you to be reminded of your healing, of your inheritance, of your birthright. Mana mo ito. Mana mo yung kagalingan. Karapatan mo ang kagalingan. Because you are a child of God. You have these rights. May karapatan ka na kunin mo yung kagalingan, angkinin mo yung kagalingan. Sabi ng Mateo, Kabanatang 8, talatang 17, natupad ang sinabi ni Propeta Isaias, inalis niya ang ating mga kahinaan, pinagaling ang ating mga karamdaman. Amen? Come on, give Him the praise. Inalis niya ang ating mga kahinaan. Pinagaling tayo sa ating mga karamdaman. This is our rights. Karapatan natin ito. This is our inheritance. Mana natin ito. Kaya sabi ng 1 Peter chapter 2, verse 24, Christ Himself carried our sins in His body to the cross. Si Kristo mismo, dinala niya ang ating mga kasalanan sa krus. Tandaan natin mga kapatid, ang kasalanan natin ang nagdadala o nagpapasok ng sakit at karamdaman sa atin. Kapag mayroong kasalanan, of course, mayroong dahilan para makapasok ang karamdaman. But of course, sometimes meron tayong kapabayaan, kaya nakakapasok ang sakit at karamdaman. But be reminded of this word, of this promise, that Christ Himself carried our sins in His body to the cross. Kaya ang ganda nga sa communion kanina, nire-remind tayo. Ito ginawa ni Kristo sa atin. For us to claim our healing so that we might die to sin and live for righteousness. Mamatay tayo sa kasalanan, mabuhay tayo sa katuwiran. Why? Because it is by His wounds that you have been healed. By His wounds, you are healed. We are healed sa pamamagitan ng kanyang sugat. This is our birthright, our inheritance. Karapatan natin ito, mga kapatid. Karapatan mo mabuhay na malusog, maginhawa ang buhay. Bakit? Kasi anak ka ng Diyos at sinasabi ko, walang pinabayaan ang Diyos. Hindi siya nagpapabaya. Siya'y palaging nagmamahal at nagmamalasakit. Siya'y patuloy na nahabag sa atin. Siya'y patuloy na nagmamalasakit sa atin. Panglima, we have access to His presence. Meron tayong access sa presence niya. Kaya every time kapag ikaw ay nalulungkot, lapit ka sa Kanya. For in God's presence, there is fullness of joy. Kapag nababalisa ka, lapit ka sa Kanya. Seek His presence. Ephesians chapter 2, verse 18. Lagi natin sinasabi yung Kanyang presence. It says, it is through Christ that all of us, lahat tayo, kay Kristo lahat tayo, mga Hudyo, mga Hintil, nanay, tatay, anak na babae, anak na lalaki, lahat tayo. Tayo ay merong karapatan to come into the one Spirit, into the presence of the Father. We are able, we have these rights. For this is part of our birthright, our inheritance. Mga kapatid, ang dami nito. Binigyan ko lamang po kayo ng 5 para talagang ma-remind tayo na walang karapatan ang kasalanan sa iyong buhay, walang karapatan ng kalungkutan sa iyong buhay, walang karapatan ng pagkabalisa sa iyong buhay, walang karapatan ng kahirapan sa iyong buhay, sapagkat ikaw ay anak ng Diyos, ikaw ay Kanyang pinagpala. Amen? Ikaw ay Kanyang pinagpala, pinagkalooban niya tayo ng mga pagpapalang espiritual. At tayo inilipat sa Kanyang kaharian. Our present position is in the kingdom of God. We are inside of the kingdom of God and we're here to explore the kingdom of God. We're here to experience the kingdom of God. We're here to enjoy the blessings in the kingdom of God. We are here and we have access to God's presence. Kaya nga sabi ng Hebrews chapter 4, verse 16, let us therefore come boldly to the throne of grace. Lapit tayo na mayroong boldness. Ibig sabihin, meron tayong confidence, meron tayong pagkakatiwala, meron tayong buong katapangan na wala tayong pagkabalisa, na tayo makalalapit sa trono ng biyaya upang tayo makatagpo ng habag at biyaya sa panahon ng pangangailangan. Amen? Lapit tayo.
Huwag mong kalimutan yung iyong prayer life. Huwag mong kalimutan yung iyong relationship sa Kanya. Huwag mong kalimutan yung pananalangin sa Kanya. Amen? Purihin ng Panginoon para iyong ma-enjoy at maranasan at patuloy na ma-explore sa iyong buhay ang Kanyang mga pagpapala. Enjoy your birthright, your inheritance. Not a question today. Paano? How to live in the fullness of this birthright and inheritance. Paano ko ito mararanasan? Paano mo ma-enjoy ito? Because the Bible says, and we believe in what the Bible says. I am what the Bible says I am. I have what the Bible says I have. And I can do what the Bible says I can do. Because through Christ we can do all things. We are more than conquerors through Him. So how to live in the fullness? Pag sinabing fullness, mga kapatid, ito yung kapuspusan, yung kabuuan. Paano ko mararanasan? Paano ko ma-enjoy yung birthright ko, pastor? Paano ko ma-enjoy yung karapatan ko? Paano ko ma-enjoy yung mana ko? Hindi lamang doon sa kabilang buhay, kundi ngayon. The first thing that we must do is to value and honor your birthright. Pagpahalagahan mo, kapatid. Parangalan mo ang iyong karapatan. I-value mo yung karapatan mo. As human being, we have Bill of Rights. We have rights in this nation, but in the kingdom of God, you have rights also. Value your rights. Value and honor your birthright. Huwag mong i-despise. Huwag mong pababayaan o hindi pagpapahalagahan ang iyong karapatan. Mapanganib to, mga kapatid, kapag ito ay hindi mo pinagpahalagaan. Let me give you an example. Merong isang lalaki sa Biblia ng pangalan si Iso. Si Iso ay pinanganak na meron siyang karapatan sa pagpapala sa pamilya. Hindi lamang sa pamilya, kundi sa pagpapala ng Diyos. Sapagkat ang kanilang pamilya naka-align na tinawag ng Diyos, pinili ng Diyos, maglingkod sa Diyos, pagpalain ng Diyos, pagginawain ng Diyos, pagtagumpayin ng Diyos, mabuhay na masaya, maligaya, pinagpala. Kaya lang, hindi niya pinagpahalagahan. Tingnan natin yung nangyari sa kanya. Sabi sa atin ng paalala ng Hebreyo, kabanatang 12, talatang 15, sabi rito, pakaingatan ninyo na baka sino may mahulog sa biyaya ng Diyos. Pakitapik yung katabi mo, sabi mo, kapatid, mag-ingat ka. Mag-ingat kayo na walang mahulog sa biyaya ng Diyos. Baka may ilang ugat ng kapaitan ng sumibol at bumagabag sa inyo at mahawa nito ang marami. Yung bitterness nakakahawa, mag-ingat po kaya. Masarap kumain ng ampalaya, pero kung magiging mapait naman ang buhay mo lagi, mag-ingat ka. Amen? Sabi ng talatang 16, tiyakin ninyong walang sino man sa inyo na maging kagaya ni Iso na mapakiapid o lapastangan. Tiyakin ninyo. Kasi itong pamilya nila, ni Isaac, pinili sila magmula kay Abraham, tapos kay Isaac. Si Isaac nagkaroon ng 2 anak. Si Iso, si Jacob, pinagpalang pamilya. Kaya lang si Iso, pinili niya ang mundo, pinili niya ang kasalanan, pinili niya na lumayo sa Diyos. Pinili niya na lapastanganin at hindi pagpahalagahan yung kanyang birthright, yung kanyang karapatan bilang anak, yung kanyang inheritance sa Diyos. Kaya tiyakin ninyo, mga kapatid, ngayong umaga, na walang sino man sa inyo na maging kagaya ni Iso na mapakiapid o lapastangan na kapalit ng isang pinggang pagkain, pinagbili ang kanyang sariling pagkapanganay. Ipinagbili niya ang kanyang karapatan bilang anak na panganay. Alam niyo, sa kaharian ng Diyos, lahat tayo panganay. Pag nakipag-isa ka kayo, lahat tayo pinanganak na panganay. Wag mong itong i-despise o wag mo itong pababayaan, wag mong lalapastanganin, wag kang lalayo sa Diyos, wag mong piliin ang mundo. Ang mundo patungo na sa kapahamakan. Ang mundo patungo sa kawakasan. Pero tayong mga anak ng Diyos, mayroong pag-asa. Amen? Meron tayong pag-asa dahil tayong mga pinagpala ng Diyos. Kaya wag natin ipagpapalit ang ating pagiging Kristiyano, pagiging anak ng Diyos sa kasalanan. Sa karumihan.
Talatang 17, sabi dito, nalalaman ninyo na pagkatapos ng nais niyang magmana ng pagpapala, think about this. Nais niyang kunin, ibalik uli yung kanyang, dahil nung oras na yon, no, sabi ni Jacob sa kanya, magpalit tayo. Pakakainin kita pagka ipinagbili mo sa akin. Ipinagpalit mo sa akin ang pagiging panganay. Esau despised his birthright. Winalang halaga niya, hindi niya ikinarangal ang pagiging anak ng Diyos. Nang nais niyang magmana ng pagpapala, siya'y itinakwil sapagkat wala na siyang natagpo ang pagkakataon upang magsisi. Bagamat pinagsikapan niya iyon na may pagluha. Umiyak siya ng umiyak, pero hindi niya na naibalik yung birthright, yung inheritance. Yung kanyang pamilya nahiwalay sa Diyos. Yung kanyang pamilya naging kaaway ng bayan ng Diyos. Kaya pagka pinagpalit ng isang tao ang kanyang karapatan at ang kanyang mana, nagiging kaaway siya ng bayan ng Diyos. Mga kapatid, tayo naririto. Huwag nating ipagpalit sa mga temporary satisfaction ng mundong ito ang ating pagiging anak ng Diyos. Kaya sabi ko sa inyo kanina, kahit anong mangyari, ito yung ayaw na ayaw ko, yung mahiwalay sa Diyos. Sapagkat naranasan ko ang buhay sa Kanya. Hanapin natin lagi ang kaharian, ang paghahari ng Diyos, ang Kanyang katuwiran, at lahat ng bagay idadagdag sa akin. Value and honor your birthright. That is the first. For you to live in the fullness of this birthright and inheritance. Second, walk in obedience by faith. Lumakad tayo ng may pagsunod ayon sa pananampalataya. Tulad ni Abraham, sabi ng Hebreo, Kabanatang 11, talatang 8, sa pananampalataya. Si Abraham, nang tawagin ay sumunod upang pumunta sa isang lugar na kanyang tatanggapin bilang mana. Sumunod si Abraham nang tinawag siya ng Panginoon, sapagkat naintindihan ni Abraham yung kanyang birthright, yung kanyang inheritance. Sumunod siya sa isang lugar na kanyang tatanggapin bilang pamana. Sumunod siya sa pamamagitan ng pananampalataya na pumunta siya na hindi nalalaman ang kanyang pupuntahan. Pero ang kanyang pinaka-the best na gabay ay ang Diyos. Talatang 9, sa pananampalataya siya'y dumayo sa lupaing pangako na tulad ng sa ibang lupain at nanirahan sa mga tolda na kasama ni na Isaac at Jacob na kapwa mga tagapagmana ng gayon ding pangako. Mga kapatid, minsan sasabihin natin, Pastor, ang hirap maglingkod sa Diyos. Ang hirap magsakripisyo, ang hirap magtiis, ang hirap lumayo sa bisyo, di ba? Ang hirap lumayo sa tukso, di ba? Kailan labanan mo yun eh. Manindigan ka. Kasi alam mo, meron kang birthright. Huwag mong ipagpapalit yung birthright, yung karapatan mo, yung inheritance mo. Kaya si Abraham, siya ay sumunod sa Diyos ayon sa pananampalataya. Minsan ang ating pananampalataya, dadaan sa pagsubok eh. Dadaan ka sa tukso. Dadaan ka sa mga bagay ng mundo na talagang ang paninindigan mo, susubukin. Tandaan niyo ang sinasabi sa atin ni Apostol Pedro. Tingnan natin. Apostol Pedro, sa talatang 1, Kabanatang 1, talatang 3, sabi niya, pasalamatan natin ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Hesukristo. Dahil sa laki ng habag niya sa atin, tayo binigyan niya ng isang panibagong buhay sa pamagitan ng muling pagkabuhay ni Hesukristo. Ito ang nagbibigay sa atin ng buhay na pag-asa. Kaya meron tayong living hope, meron tayong pag-asa, na hindi tayo nawawalan ng pag-asa. Hindi tayo nalulungkot, hindi tayo nababalisa. Dahil sa habag ng Diyos sa atin, nagpapasalamat tayo sa Kanya na binigyan niya tayo ng isang matindi at buhay na pag-asa dahil sa pagkabuhay na muli ng Panginoong Hesus. Yun yung ating living hope, the resurrection of Jesus. And we have that resurrection life of Jesus. And verse 4 sabi rito na magmamana tayo ng kayamanang hindi masisira. Mga kapatid, ang kayamanan natin hindi masisira. Ang pera masisira, ang ginto malulusaw. Ang mga bagay sa mundong ito mawawala. Pero meron kang kayamanang hindi masisira, walang kapintasan, hindi kukupas, na inihanda ng Diyos sa langit
para sa'yo, para sa'yo, para sa bawat isa. Kayamanang hindi nasisira. Ito yung ating pag-asa. Kayo mga nauna sa atin, masaya sila eh. Yun nga lang, siyempre, nalungkot tayo, nauna sila. Pero mas enjoy sila kaysa sa atin. But of course, may laban pa tayo. We're here because we have this mission. We're still alive. We still believe and hope in God because we have this mission na para pahalagahan natin, i-value natin, mabuhay tayo sa pananampalataya, sumunod tayo sa pananampalataya kasi mayroong kayamanang hindi nasisira. Walang kapintasan. Hindi siya kumukupas. Hindi mawawala. And verse 5, sabi rito, sa pamagitan ng inyong pananampalataya, iniingatan kayo ng kapangyarihan ng Diyos habang hinihintay ninyo ang kaligtasang nakahandang ihayag sa katapusan ng panahon sa pamagitan ng inyong pananampalataya. Kaya napakalaga ng pagsunod, paglakad sa pananampalataya, pamumuhay sa pananampalataya. Lahat ng sinasabi natin dito ayon sa pananampalataya. Without faith, it is impossible to please God. And those who are not of faith is living in sin. Pag wala sa pananampalataya, nabubuhay sa kasalanan. Kasi ang pananampalataya, mahalaga to. Nabubuhay tayo sa pananampalataya. Ang pananampalataya, ito yung currency sa langit. Ito yung ugnayan natin sa Panginoon. At tayo, dapat natin itong ikagalak. Verse 6, kahit na maaring magdanas pa kayo ng iba't ibang pagsubok sa loob ng maikling panahon. May mga pagsubok pa sa maikling panahon. May pagsubok na minsan magkakasakit ka. Diba? Minsan mararatay ka, pero huwag kang mawawala ng pag-asa. Kahit na yung panlabas mo, minsan parang hindi mahina, pero yung panloob dapat lumalakas. Yung inner man, yung inner self must become strong. Strong and strong. Kahit na magdanas kayo ng maikling pagsubok sa maikling panahon. Sabi ng talatang 7. Basahin natin ng malakas. Ready? Sabay-sabay. Go! Ang ginto, bagamat nasisira, ay pinadabaan sa apoy upang malaman kung talagang dalisay. Gayon din naman ang inyong pananampalataya na higit na mahalaga kaysa ginto ay sinusubok upang malaman kung ito'y talagang tapat. Sa gayon, kayo'y papupurihan, dadakilain, panalangalan sa araw na mahayag si Jesucristo. Come on, give Him the praise. Hallelujah! Ang pananampalataya natin inilang tulad sa ginto. Pag dumaan sa apoy, nananatiling lantay na ginto. Dadaan tayo sa pagsubok, dadaan tayo sa mga problema ng buhay. But we are more than conquerors through Jesus Christ. Hindi natin to kaya kung tayo lang. Pero dahil sa ating pananampalataya sa Kanya, dahil sa pananampalataya ni Jesus sa ating buhay, tuturuan niya tayo maging tapat upang pagdating ng panahon, papupurihan ka ng Panginoon. Amen? Dadakilain ka niya. Pararangalan ka niya. Bakit? Kasi pinagpahalagahan mo, vinalue mo, yung birthright mo, yung inheritance mo, hindi mo ipinagpalit sa mundo sapagkat nanatili ka tapat sa Panginoon. Amen? Praise the Lord. Hallelujah. And last, mga kapatid, mahalaga ito, ang kininyo yung inheritance nyo. Gusto ko lahat kayong mayaman. Gusto ko lahat kayo masaya, masagana. Ang ating kayamanan, ang ating kasaganaan na kay Jesucristo. Amen? Sabi rito, ang ating pong unang talata, Efeso kabanatang 1, talatang 3. Lagi kong sinasabi ito, lagi kong kinoconfess ito, kasi narito ang ating pagpapala. Purihin ng Diyos sa tama ng ating Panginoong Jesucristo. Pinagkalooban niya tayo ng lahat ng pagpapalang espiritual na nagmumula sa langit dahil sa ating pakikipag-isa kay Jesucristo. You have all the spiritual blessings of God. You have that divine favor. You have that wholeness and healing and all the blessings of the Lord. All His blessings. Ganda niya sa wikang Ingles in the Amplified Bible, it says, blessed and worthy of praise be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us with every spiritual blessing in the heavenly realms in Christ. He has blessed us already. Therefore, claim your blessing. Claim your favor. Claim your provision.
Claim all the blessings of God. Claim your healing. Claim your happiness in Jesus. Claim your joy in Jesus' name. Claim every blessings that comes from the Lord Jesus. Sabi ng 2 Corinthians 1 verse 20, for as many as are the promises of God in Christ, they are all answered. Yes. Amen? Lahat yan, sinagot na. Sabi niya, oo, para sa'yo. Yes, para sa'yo. Come on. Yes. Yes. All the promises of God, they are yes. Yes in Christ. Amen. Claim it. They are yes in Christ. In Christ. So through Him, we say our amen to the glory of God. Come on, say amen. Yes. 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 Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Ganda ng word. Kaya in-explore natin eh. Parang, Pastor, ang dami ng verses mo. Gusto ko kayong ipasyal. Sa mga pagpapala ng Diyos. Kasi ako personal, naranasan ko to. Na-enjoy ko. This is our faith. This is our blessing from the Lord. Sabi in Ephesians 3:20 in the Living Bible, glory be to God, who by His mighty power at work within us is able to do far more than we would ever dare to ask or even dream of, infinitely beyond our highest prayers and desires, thoughts or hopes. God is able to do exceedingly abundantly above all that we ask or think, according to His power. Kasi sabi dito, it is able to do far more than we would ever dare to ask or even dream of. Yung bang hindi pa po sumagi sa isipan mo o sumagi sa iyong puso, sa kalooban mo yung mga bagay na inihanda ng Diyos sa'yo. May mga the best na bagay para sa'yo. They are yes and amen in Jesus' name. Amen? Hallelujah. Come on, give Him the praise. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord, for all the blessings, for all the favor, for all your goodness. In Jesus' name, amen.